Good morning guys, welcome back sa channel natin. Meron tayo ditong papalitan ng bladder. Yun, yung rubber butyl guys. Kasi ang problema nito, mabilis na siyang mag-cut on at cut off. Ibig sabihin, mabilis na umandar itong water pump natin. Tapos at the same time, mahina na rin yung pressure niya. Yun. Ito, bubuksan lang natin to dito. Yung bladder. Kasi nasa loob niyan yung rubber butyl niya. Yung mismong goma. Nakabili na nga pala ng bladder or ng rubber butyl or ng goma, yung mismong may-ari nito. Doon sa mga gustong mag-avail, meron nito online para hindi na kayo maghanap sa mga depot or sa hardware. Minsan kasi wala silang stock. Tapos lalagay ko din dito sa video yung affiliate. Click nyo lang yung video or yung link. Ayan. Ito yung rubber na nabili nung owner. Ayan. 40 liters na Varem. Yung brand niya, 40 liters na ang capacity niya. Ayan. Yun nagbukas na nga pala ako ng faucet kasi para ma-drain din yung laman itong bladder tank natin. And wait lang natin na mag-zero tong gauge niya. Kasi pag binuksan natin yung cover ng bladder tank, ang mangyari, sirit yung tubig. Kailangan pag magpapalit kayo naka-zero or nasa zero yung gauge natin para ibig sabihin wala na laman, then wala na rin pressure na naka-build up doon sa loob ng bladder. Yan, pwede kasing umano yung tubig dito or lumabas. Yan. Tapos kailangan din natin i-off yung mga valve. Aling valve ba? Yung galing dito sa storage tank na valve. Ayan. Yung valve nito, kailangan i-off natin yung mga valve na yan. Galing sa storage tank. Then kung may bypass, naka-off din yun kasi para walang tubig na lalabas habang tayo naggagawa or walang tubig na tutulo sa mga pipe na nakakonect dito sa ating water pump or sa bladder tank natin. Yan. Ito naman pagbubukas, yan, gamit lang kayo ng socket wrench na 13mm. Meron naman mga 14mm. Depende po sa brand ng bladder. Ito kalimitan yung Varem. 13mm lang yung gamit na socket wrench. Kahit yung open wrench pwede na yung gumamit guys. Yan. Pero kung sa kayo mas convenient, yan. Bubuksan nyo lang to. Yung 6 na screw niyan, tatanggalin nyo lang. Then, may angat nyo na yung cover. Kahit di nyo natanggalin yung pipe, okay lang yan, guys. Kasi, lalo na kapag ka-flexible loss yung nakakabit. Tapos, pag nakalas na natin yung screw, kaya natin angat tong cover niya. Then, ito yung goma niya. Yun yung papalitan natin. Yun, dapat walang tubig na lalabas between dito sa, ayan, sa side na to. Yung between ba nung goma, tsaka nung tangke. Kailangan yung tubig niya na dito lang sa loob ng goma, guys. Yan, dyan lang naandyan yung goma. Yung tubig. Nasa loob lang ng goma, guys. Yan. Ito kasi, indikasyon yan na may butas na yung bladder natin. Dapat walang tubig yan. Kasi hangin lang dapat yung naandyan sa pagitan ng goma tsaka nung tangke. Yan. Kasi nga, pag may tubig yan, malaki yung posibilidad na mabutas ultimo yung ating bladder or yung ating mismong tangke. Kasi nga, prone siya na kalawangin. Yun. Yan guys, nilalabas ko na yung goma niya. Medyo mahirap nang hilahin kasi yung tumigas na yung goma. Yan, sobrang tigas na. Tapos, nag-expand na rin siya. Yan. Kaya medyo ang hirap niyang ilabas. Ito yung bagong goma. Ayan, kumpara natin do sa existing niya. Ayan, matigas na siya. Tapos, sigurado may butas na to kasi may lumalabas sa tubig na do sa side niya. Ayan. Ito yung papalit natin. Ayan, mas malambot yung bago kumpara sa dati. Tapos, yung tangke, lilinisin na rin natin kasi nga, ito yun may mga tubig na siya sa loob. Kailangan check din natin yung kalidad niya kung okay pa ba. Baka kasi kinalawang na or magkabutas na rin. Kaya, sayang naman yung pupalit natin yung bladder kung sira na rin tong tangke niya. Ayan. Tapos, kailangan wala yung tubig Pwede na natin lagyan niya ng primer para mas maganda. Hindi nakalawangin. Pagkatapos nating malinis at masigurado na wala pang kalawang or maganda pa yung quality ng tangke natin, pwede nating ibalik or ilagay yung goma. Ganito lang yung pagbabalik ng goma or paglalagay ng goma. Itong bagong goma dito sa bladder. Yan, ipapasok nyo lang. Tapos, itong dulo niya, ayan,
kailangan hindi siya nakatupi. Kailangan maganda yung lapat niya. Yan. Minsan may mga goma nga pala na hindi kasya sa ganitong bladder. Kailangan, mas maganda kasi kung ano yung brand ng tank eh. Yun na rin yung bibilin yung goma. Naka-encounter na kasi ako nung nagpalit ako. Binili ni customer yung goma. Tapos hindi fit. Yan. Prone kasi na mag-leak yung guys eh. Ayan. After nun, pwede natin ibalik tong cover tsaka yung mga screw. Pag maganda yung lapat ng goma. Yan, din ibalik natin yung goma tsaka yung screw niya. Yun, tsaka yung cover niya. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng pre-charge or ng hangin. Ito yung napakahalaga kasi kapag hindi natin siya nilagyan ng pre-charge or ng hangin, malaking posibilidad na mabutas or masira ulit yung bladder natin. Ngayon, seset lang natin ng 28 PSI para yun yung pre-charge niya eh. Kasi depende po sa tangke yan hindi po lahat 28 PSI. Tingnan niyo po yung specs ng tangke niyo kung ano yung desired na pre-charge niya or kailangan na pre-charge niya before niyo siya gamitin. Yan. Napakahalaga po nitong pre-charge or ng hangin. Yun yung hangin between goma tsaka tangke para hindi siya mabutas kapag ginamit natin. Kasi pagka wala po yun, malaking posibilidad na mag-expand yung ating goma. Ayan, meron siyang 29 PSI. 14.5 kasi yung nakalagay sa kanya. 14.5 bar is equivalent to 29 PSI pala guys. Yung 28 okay din naman yun. Pero i-exacto na natin. Ayan, 29 PSI guys yung ating ilalagay na pre-charge. Tapos pwede natin testingin ito para ma-check natin. Kailangan yung ating pressure maganda na, at the same time yung under nung water pump hindi na ganun yung interval niya or hindi na ganun kabilis. Dito may bukas na akong faucet. Ayan, wait na lang natin kung matagal ba yung interval niya, yung cut on and cut off ng ating water pump, kung yung pressure ba niya is malakas. Yan, kanina pa may bukas tayong gripo pero hindi pa umaandar hanggang ngayon yung ating water pump. Yan. Yun nakilang minutes din bago umandar yung water pump. Yun, medyo stock up na kasi yung kanilang gauge kaya medyo pitik-pitik ko. Nasuggest ko na rin na paltan para meron silang basihan. Yan, kaya napakalaga din nung papel itong gauge Yun, i-stock siya. Yan. Ayun, sana nagkaroon kayo ng idea sa video to kung paano magpalit ng rubber butyl ng bladder. Yan, at maraming salamat po. Stay safe and God bless.